Pressure ito kay Damian Lillard. Warriors offensive firepower, mahirap talunin kapag ganito. Nakikita na ang improvements ni Kuminga. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Si Damian Lillard ay nasa gitna ng pinakamahirap na pagbabago sa kanyang buhay. Patuloy na hinaharap ang pinakamalaking hamon sa kanyang karera sa basketball. Ang 33-year-old veteran ay ang mananagot sa resulta ng season ng Milwaukee Bucks, maging ito man ay maganda o hindi, kahit na hindi ito karapat-dapat sa kanya. Iyan ang mangyayari kapag ang isang front office ay nag-trade ng pangunahing kasapi ng recent championship roster para sa isang 8-time All-Star. Siya ang mukha sa pagbabago para sa kanila. Sa ngayon, lahat ay tumuturo sa Bucks na mas masahol sila ngayon kumpara sa nakaraang season. Sa panahon na ito noong nakaraang taon, sila ang may pinakamahusay na record sa NBA. 3 laro na mas mahusay kaysa sa parehong Boston Celtics at sa eventual champion Denver Nuggets. Pumasok sila nitong Huwebes na hawak ang pang-5 pwesto, 10 games worse kaysa sa Celtics at na-trail ng 3 sa mga kalaban sa Western Conference. Pagkatapos ay nahulog sila sa 11 games back mula sa Celtics sa pamamagitan ng pagkatalo sa score na 122-119 sa Boston. Nagtala si Lillard ng 32 points nang walang Giannis Antetokounmpo. Pumasok sila nitong Huwebes na hawak ang pang-5 pwesto. Ang pangalawang pwesto sa silangan ay hindi ganoon kalayo sa kabuuang disenyo, ngunit ito ay sapat na may isang maliit na diferensya para sa malaking pagbabago sa isang team. At maraming bahagi sa yugto ay ang tumutulak kay Lillard bilang isang posibleng salarin. Mas magaling ang Bucks sa shooting at pag-aalaga sa bola dahil ang kanilang rating sa opensa ay tumaas mula sa 113.6 na ika-17 sa NBA noong last season patungo sa 118.8 na ika-4 ng pinasok nila ang laban ngayon. Pwedeng sumang-ayon na si Lillard ay ang naglaro ng mahalagang papel dito, ngunit mas naging worse ang Bucks sa depensa sa 3-pointers at sa pagkuha sa depensa sa rebound dahil ang kanilang defensive rating ay bumaba mula sa 109.8 patungo sa 115.4. Nagpalit sila ng mga coach ng 3 beses sa nakalipas na 10 buwan mula kay Mike Budenholzer papunta kay Adrian Griffin, Joe Prunty at ngayon kay Doc Rivers at pinalitan ang ilang mga role players, lalo na si Grayson Allen para kay Malik Beasley. Ngunit walang dapat ipagtaka laban sa kontribusyon ni Lillard sa team na ito. Ang mga estadistika sa depensa ng Milwaukee ay maaaring sapat na anomalistic at maaaring bumalik sa kanilang kapakanan. Ang depensa ng team ay may magandang profile sa shooting. Napilit ang higit pang mid-range jumpers kaysa sa lahat, maliban sa 3 mga teams ayon sa Cleaning the Glass. Ang mga katunggali ay nagagawa ang 44.9% mula rito. 4 na kupunan lamang ang nagpapahintulot ng mas may mataas na porsyento mula sa mid-range. Gaano kalaki ang papel nito sa kalidad sa mga pananaw na iyon ay mahirap unawain. Ngunit ang tracking data ng NBA ay nagpapahiwatig na ang mga nakikita ay hindi malinis kumpara sa nakaraang season, kung saan pinigilan ng Bucks ang mga katunggali sa ikalawang pinakamasamang porsyento mula sa mid-range na umabot lang sa 41.6%. Gayunpaman, dadalhin ni Lillard ang pagbagsak ng net rating ng Milwaukee mula sa 3.8 noong nakaraang season patungo sa 3.3 ngayong season hanggang sa mapatunayan niyang baliktarin ang mga bagay. Maaaring hindi ito magmukhang malaki, ngunit kapag ang Boston ay halos madoble nila ang kanilang net rating patungo sa isang kasaysayang magandang 11.9, ang halagang iyon ay tila mabigat. Naramdaman ng front office ito, 2 beses nilang agad binago ang landas sa kanilang coach. Naririnig mo sa diatriba ni Antetokounmpo kung gaano kahirap ito na mabuo ang championship chemistry kasama si Lillard. Bagaman ang laro ngayon sa Boston ay maaaring isa na namang pagkakataon, wala pa ring saysay ang lahat ng ito kung ang Milwaukee ay hindi makakalagpas sa second round. Hindi ito maging mas masama kumpara sa nakaraang season
nang mabulid ng Miami Heat ang Bucks sa isang shocking 5-game first-round upset. Si Lillard ay under contract hanggang sa 2026 to 27 season, kung saan siya ay may pag-aari ang $58.6 million. Ang parehong season na maaaring pumili si Antetokounmpo na mag-exercise sa kanyang 3-year sa halagang $186 milyong extension na pinirmahan noong October. Naglalaro kasama ang mga rising talent at walang first-round picks na matrade hanggang sa 2031. Ito ay maaaring ang hinaharap ng Milwaukee. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sitwasyon ngayon ni Lillard? Sa ibang balita naman, matapos ang isang medyo malaking pagkatalo noong Martes ng araw, nag-recover ang Golden State Warriors nitong Huwebes na kinakailangan nilang dapat maipanalo. Tinalo nila ang Memphis Grizzlies sa 137-116. Ang mga team ay maaaring maging magkaribal kapag malusog, ngunit sa pagkawala ni Ja Morant sa buong taon at ang paglipat ni Steven Adams, matagal nang hindi naglalayong magtagumpay ang Memphis sa season na nangangahulugan na ang anumang panalo ay hindi mababanggit kumpara sa resultang makukuhang panalo para sa Dubs. Sa unang tingin, tila handa sila sa trabaho. Ang opensa ay malinaw at fluid at ang depensa ay naging lock-in habang tumalon ang Golden State sa isang 13-5 run. Napilit na pinapauwi ang Grizzlies na tumawag ng maagang timeout. Ngunit ang timeout ay epektibo at di nagtagal ay tumawag din si Steve Kerr ng isa na ang score ay nakat patungo sa isa. Ang timeout na iyon ay naging less effective habang ang mga teams ay naging back and forth hanggang sa matapos ang quarter na kung saan ang Dubs ay leading sa 33-32. Nagpatuloy ito sa ikalawang quarter. Lahat sa Dubs ay naghihintay na ang Warriors ay ilagay ang kanilang paa sa gas at itulak ang isang lottery-bound, malubhang injured na team. Ngunit ang Dubs ay kinukuha ang kanilang matamis na panahon. Dahil ang opensa ay patuloy pa ring gumagana, ngunit ang Golden State ay nagkaroon ng isang napakasamang pagkakataon na manatili sa harap ng mga players sa depensa. Pinangunahan sa dominanteng paglalaro ni Jonathan Kuminga, nagtala ang Warriors ng isang 10-0 run sa isang iglap lamang na nagtatapos ang half na may 68-58 na bentahe. At nang magsimula ang ikatlong quarter, tila ang mga ilang minuto na iyon ay parang nagbalik lamang. Dahil para malaman ng lahat, nagtala na ang Golden State ng 12 consecutive points para buksan ang ikalawang kalahati. Sa kabuuan, ito ay isang 22-0 run na kinuha lang ito sa loob ng less than 4.5 minutes at ang laro ay nagmula sa pagkakapantay-pantay patungo sa isang blowout win sa ilang iglap. Ang bench ay maganda sa natitirang bahagi sa ikatlong quarter na sinigurado ni na Klay Thompson na may 23 points, Chris Paul 14 assists at Trayce Jackson-Davis na may 13 points at 5 rebounds na hindi na dumikit ang Memphis. Si Kuminga ang nangunguna para sa Dubs na kung saan ramdam nila ang kanyang improvement sa laro. Screen here, Steph is trying to make sure the help isn't able to come. Draymond's going to turn around and set a screen on Conchar. And now it's just up to Kuminga. You figure it out. Conchar, he fought under it. He's going to... Nagtapos siya sa pinakamaraming puntos sa team na may 26 points sa 12 for 17 shooting at tumagdag ng 5 rebounds, 4 na assists at 2 steals. Ito rin ang pinakamahusay na laro ni Andrew Wiggins sa isang mahabang panahon na may hyper-efficient double-double na may 22 points at 10 rebounds. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa improvement ni Jonathan Kuminga? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.